ngayon, nandito ngayon, sinabi ko talaga sa kanila, kunting, ano lang, at mayroon talaga. I think the first was just about 4 months pa lang kami. Ito naman kasi, bumili ng fire truck. Magbili siya ng fire truck sa Austria. Tapos, nabi ko sa kanila, walang munang lalabas ng bayan. I mean, do not go into that junket thing because alam ng tao, walang silbi. Hindi mo maloko itong Pilipino eh. Akala mo lang, kunwari, pero every time na nababasa nilang ito na junket, ang average Pilipino nasusuka. Gustong sumuka yan. Mabasa na yung gut feel ng tao. Sinabi ko sa kanila, wag sa panahon ko. Except of course the Foreign Affairs Secretary. But I really inawasan nila yung sinabi ko. Wag kayo. Kaya ako, lahat ng labas ko official. Amerika. Kita mo yung Amerika. Sabi ko, kung saan nandoon yung Amerika, gulo. Kita mo ang Russia ngayon, di bagsak na. Pero okay naman, kasi kalaban niya. It was actually it's Putin's fault. He had it coming. Yung nangyayari ngayon. It's invading a country, destroying everything, killing people. Those are the pitfalls of But actually, ang magsisira talaga ng gobyerno mo, it's you're not able to contain crime, law and order, pati yung corruption. Pag nasolve mo yung problema na yan, okay ka sa lahat. Just make the place comfortable, law and order, low crimes, no corruption, made ka na. May mga liit na bagay dyan. You get to be blamed, but nagpasali na yan sa gobyerno. Pero basta dito ka lang na iwas ka lang talaga. Distansya ka lang. Okay ka. So that would be a lesson for the next generation. Anak, iwasan mo lang ito. I make no pretension. Sinabi ako, wala akong sinabi na lumabas ako, gano'n, pumasok, lumabas. But actually, kung hanapin mo ako, I still live in that subdivision. May karinderya nga sa kanto. It's a small subdivision. Magkikita may mga tao, bababay sa iyo kung kumakain ka doon. At alam mo, sa totoo lang, mas maganda talaga yung babalik ka sa sitwasyon mo na walang pagbabago. Komportable ka. Wala kang isipin na walang bagahe sa utak mo. Except that, of course, spend most of the time just reading. But alam mo, pag matanda ka na, nagpasukat nga ako ng hearing aid. Kasi minsan makahana ako. You have to, pakiulit nga. Lahat naman pag when you hit 70, 69, 70, it begins to dimmer and dimmer yung wala masyado. Lakasan mo ng konti. Si Sal, ganun. Lahat tayo. There actually no exception. Ito mga sundalo, bibingi, alam mo kung bakit? Yan sila, putok. Every time na you fire kagaya kami rin
every time there's a burst of a firearm, you lose a little of your hearing progressively all throughout the years. Kaya silang mga military men, hindi masyado maganda ang ano nila. Not their fault. Nagtitraining, they fire so many thousands unprotected. Ngayon, bawal na. You have to have that hearing protection gear. At kayong hindi kami dumaan ng gano'n eh. Lalo na yung sundalo. So yan, takbo ng buhay. Kaya nagpasukat na ako ng hindi pa ako nabalik. Ngayon pa, bukas pa, last week na ako may boses nga na Mayor, naririnig mo ba ako? Mayor, narinig mo ba ako? Salamin eh. Mayor, narinig mo ba ako? Mayor, anong magbigay ako ng salita niya? Bakit ka hindi ko na marinig eh. Yung pala doon sa ano, may decibel. Mayor, marinig mo kami. Mayor, marinig mo. Mayor. Hindi ganun. Bunganga na lang. Sabi ko, bakit ka napuputang ina? Ano bang problema mo? Hindi ko na marinig eh. Punta ako bukas doon sa kabit dito. Lahat naman gumagamit eh. Si Lee Kuan Yew, hindi yung anak, ngayon yung Prime Minister. Yung sa ASEAN meeting, karamihan may ano na, hindi, ang una kong napansin si Singapore, meron na dito. Nung tinignan ko every Prime Minister, mayroon na nakakabit na lahat. Dumating na yung panahon ko ngayon. So, what's a life of a president? Trabaho. Babalik pa ako. If given a chance, pabalik. Papasok ako. Wala ka talagang trabaho ka doon. Ang problema ng Pilipinas ay mapapel. Putang inang yan. Yung lahat ng problema ng munisipyo, pati barangay, hanggang dito yung dokumento. Tapos you have to read it. Kasi ako, abogado, baski na dumaan na kila Bingbong, binabasa ko uli. Just to be, well, a practice, not to be correct because it's actually correct. For ano lang, as a matter of policy, maybe, personal. Kaya mag-abot ka ng alas 6, matutulog ka. Minsan, breakfast na lang. Tapos, gising ka ng 1 or 2, mag-lunch, ligo, punta ka ng... Alam mo yung Malacanang, parang funeral parlor yan eh. Kwarto-kwarto yan. Magkabilaan yung kwarto. So, matapos ka dito sa isang kwarto, parang ka nagbisita talaga ng patay. Pagdating doon, okay. So, what's your problem? Okay. You give directives. Next ito. Wala mayor, lang. Bisita lang kami para sa okay. So, para po respeto, sige marami pa akong trabaho. May balik dito na. Walang katapusan. Pag nabakante yung patay doon, may bago na naman, babalik ka na naman ulit.